Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga number system tulad ng binary, decimal, octal at hexadecimal ay ginagamit sa matematika at computer. Mahalaga ang pag-aaral ng conversation para mas maintindihan natin ang teknolohiya. Binary to decimal. Ang binary ay gumagamit lamang ng 0 at 1 kapag kino-convert sa decimal. Nagiging mas madali itong maintindihan ng tao. Let's proceed. Hello guys, try natin sagutan to. Binary to decimal, itong 1011. And ganito lang gagawin natin. Ibaba natin to. 1 times 2 raised to 0. Then 1 times 2 raised to 1. And 0 times 2 raised to 2. 1, ganun lang din hanggang sa huli. Paulit-ulit lang. 1 times 2 raised to 3. Kung mapapansin nyo guys, lahat ito 2. Kasi ito yung binary nya. And ito naman yung exponent nya. Kailangan 0 to 3 yung magiging ano nya. Then sasolve natin. 1 times 2 raised to 0. Ang magiging exponent nya is 1. Kaya 1 times 1 is 1. Then ito naman, 1 times 2 raised to 1 is 1 times 2 equals 2. Then ito naman, 0 times 2 raised to 2 is 0 times, magiging ano yan, 2 times 2 is 4. Kaya 4 equals 0. And ito na lang last, 1 times 2 raised to 3. Kaya 1 times, ito, 2 times 2 times 2. Bali, tatlo yan. Bali, ang sagot niyan is 8. Kaya 1 times 8 is 8. Ito, ang gagawin natin, pagpaplasin lang natin lahat to. 1 plus 2, 3. Then, plus 8 is 11. Ito na yung binary decimal natin. Huwag natin kalimutan ilagay yung base. Ito na yung final answer. Lagyan na natin sa taas. 11. Ayan. Ganun lang po kasimple. Decimal to binary. Ang decimal ay base 10 na ginagamit natin araw-araw. Kino-convert sa binary para mabasa ng computer. Let's proceed. Hello guys, try naman natin sagutan to. Decimal to binary. Itong binary, ito yung 2. Ito yung ano niya, and decimal is 64. Ang gagawin lang ang example lang na number dito is yung ano, 0 and 1. Yan yung symbol. Ang gagawin natin dito is magdi-divide tayo. Divide and quotient and remainder. Ito 64, i-divide lang natin sa 2. 64 divided by 2 is 32. At ang remainder niya naman is 0. Ito, i-divide ulit natin. Paulit-ulit lang. 32 divided by 2 is 16. At remainder niya is 0. Tapos ito naman, ganun lang ulit. 16 divided by 2 is 8. At remainder niya ulit is 0. 8 divided by 2 is 4. 0 ulit. Tapos 4, hindi pa yan. 4 divided by 2 is 2. 0 ulit. Tapos ulit, kaya pa to, 2, pwede pa. 2 divided by 2 is 1. Then remainder niya ulit is 0. And ito naman, ito na yung huli. Kasi ito na lang yung pwede. 1 divided by 2 is 0. And remainder niya is 1. Kung mapapansin nyo guys, kung 1, odd number kasi to and even, giging 0 yung ano niya, remainder. Ito lang yung pwede. At ito na yung ano niya, sagot. Ang pagsusulat naman ng answer is pataas siya. Pataas. Simula sa 1. Kaya ganito yung sulat niya. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ito na yung sagot niya. Ganun lang po kasimple. Decimal to octal. Ang octal ay base 8 na may bilang mula 0 to 7. Gamit ang conversation na ito, mas pinaikli at mas madaling basahin ang binary. Decimal to octal. Ang decimal ay, ang base niya is 10. At ang pwedeng number na gamitin is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At ang example naman niya is 143 at ang base niya is 10. And ang octal naman is, base niya is 8. At ito naman yung pwedeng gamitin na number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At ang example naman niya is 17, 8. Kung mapapansin nyo kung paano define kung decimal ba or octal yung number is, makikita mo yung base dito. Ang decimal is 10 and ang octal naman is 8. So ito yung example niya. Magbigay tayo 1984 and 10
and 8. Ito yung ano niya, decimal, then ito naman yung octal. So kukunin natin yung octal. Ang gagawin natin dito is magdi-divide tayo. Ito, 19, sulat lang natin. 1984. Di-divide natin siya sa ito, 8 yung octal. 8 divided by 1984 is 284. So pwede pa yan, i-divide natin. At ang remainder niya naman is 0. Divide natin. 8 divided by 284 is 3. Ay, 31 pala. 31. So, pwede pa ulit. I-divide natin hanggang sa maging hindi na pwede. 8. At ang remainder niya naman is 0. Then, 8 divided by 31 is 3. Ayan. So, at ang remainder niya naman is 7. Kung mapapansin nyo, mas mababa na siya sa 8 kaya hindi na pwede i-divide or hindi na talaga pwede. At ito na yung sagot niya. Ito. Ang pagsusulat naman ng sagot niya is pataas ulit. Ito, magsisimula tayo sa 3. Ganito pagsusulat. 370. Kaya ang sagot niya is 3,700. Yan. Kaya ito yung octal na. Ito yung sagot niya sa octal. 3700. Ganun lang po kasimple. Yun. Decimal to hexadecimal. Ang hexadecimal ay base 16 gamit ang 0 to 9 at AF. Madalas itong gamitin sa programming at computer systems. Sa hexadecimal naman tayo, hexadecimal to decimal. Ito, magbibigay tayo ng example kung paano mag-solve ng hexadecimal to decimal. Magko-convert. Ito, maglalagay lang tayo ng 3B to C. Hello guys, sasagutan naman natin ngayon ang hexadecimal to decimal. Ang hexadecimal ay may and decimal ay may table dito kung makikita nyo. And i-explain ko kung paano. Kapag mag-convert tayo hexadecimal to decimal, ito 0 is to 0, parehas hanggang 9. And makikita nyo may letter dito. Kapag A, i-convert nyo ito sa decimal, magiging 10, and B 11, C 12, D 13, hanggang F is 15. Ayan. Try natin sagutan tong nasa baba. C, i-convert natin. Ito may letter sila. Kung makikita nyo, i-convert natin siya sa decimal. Ayan. C, open lang natin. C times 16. Ayan, makikita nyo dyan. Raised to 0. Then 2 times 16 raised to 1, and B times 16 raised to 2, and plus, ganun lang ulit, 3 times 16 raised to 3. Ito. Try natin i-solve tong C times 16. Kung makikita nyo, yung C, pupunta tayo sa taas, hanapin natin yung C. Ang ano niya is 12, yung nasa harap, kaya sa baba pala. Ayan, 12. 12 times, ito, kung makikita nyo dito, 16 times 0. Ang magiging ano niyan is, ang exponent niyan is 1. Kaya ang sagot is 12. Sa baba naman. Kupain lang ulit natin to. Ayan. Tupain na natin to kasi ang parehas dun sa taas is 2 ulit. 2 din. 2 times, ayan. 16 times 1 is 16. Kaya 16 siya. 2 times 16 is 32. Then sa baba. B, hanapin ulit natin. Kung makikita nyo, hanapin ulit natin to sa taas para ma-multiply natin. 11 times ito. 16 times 2. Ang gagawin natin, 16 times 16. Gagamit tayo ng calculator pero na ano ko na para mas mabilis natin i-explain. 16 times 16, ganun lang. Kaya 256. 11 times 256 is 2,816. Sulat lang natin. Then sa 3, ito. 3 times 63. Kopyahin ulit natin. Kasi wala naman siyang ano doon, parehas din sila. 3 times ito. 16 times 3, ito. Tatlo ulit, 16, tatlong 16, 16 times 16 times 16, ganun. Dami-dami. 4,046. Ayan, mali pa yung ballpen na gamit ko. Ayan. 3 times 4,046 is 12,288. Ayan. Pagkatapos natin masolve lahat, ito, pag-add natin lahat. Ayan, 12 plus 32 plus 208, 2,816 and 12,288. Ang sagot niya is 15,148. Ito na yung convert niya sa decimal. Kaya isusulat na lang natin dito sa taas yung sagot. 15,148. Ayan, ganun lang po kasimple. Hexadecimal to binary. Bawat isang digit ng hexadecimal ay katumbas ng 4 na binary digit. Kaya madali itong i-convert papuntang binary. Natin yung hexadecimal to binary. Paano ba natin kukunin yung binary? Ito. Kung makikita nyo sa taas, may mga 8 mga number
dahil dito yung position number ng mga kukunin natin. Ayan. Kung ano yung D sa table natin kanina is 13 and 5. At yung C naman is 12. And yung A naman is 10, di ba? Kunin natin yung una, yung A. A, di ba 10? Pagplasin lang natin dito. 8 plus 2 is 10. Kaya i-cancel na natin yung 4 tsaka 1. Kaya ang magiging ano niya is 1, 0, 1, 0. Ayan. Sunod naman, yung C, ang nasa table na is 12. 12, pag ano natin dito, 8 plus 4 is 12. Cancel ulit natin to. Ang magiging ano niya, 1, 1, 0, 0. And 5 naman, ito, 4 plus 1 is 5. Cancel ulit natin yan para 1, 0, 1, 0. And ito naman, D. Ang nasa D kanina is 13. Kaya kukunin natin is 8 plus 2 plus 1. Kaya 13. Ayan. Cancel natin yung 4. Kaya 1, 0, 1, 1. Ang final answer niya, ito yung binary niya. 1, 0, 0. 1, 1, and 1, 0, 1, 0, then 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ganun lang po kasimple ang pagkuha ng binary. Hexadecimal to binary. Sa pag-aaral ng number system conversations, mas naunawaan natin ang ugnayan ng tao at computer. Mahalaga ito ang pundasyon ng makabagong teknolohiya. Salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo sa akin. Thank you. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!